Niwala, darating ang araw, yung ating araw, yung sun, yung araw, ay magiging isang red giant na mag-i-insinuate ng pagkawasak ng entire solar system. Pero yun ang sabi ng siyensya, no? Pero sa Biblia hindi ganon. Taong masama. Nasa Biblia yan, kapatid, napakaraing talata na ang lupa masusunog. Kalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamamagitan ng gayunding salita ay iniingatang talaga sa apoy na itinataan sa araw ng paghuhukom at ng paglipol sa mga taong masama. Nasa Biblia yan, kapatid, napakaraing talata na ang lupa masusunog. Alam mo, scientifically speaking, possible ito eh. Sa dami-dami ngayon ng nuclear warheads ng mundo, sapat na para sumabog ang lupa eh. Sa dami ng nuclear warheads ng mundo. Pero hindi magugunaw ang mundo dahil dyan sa mga yan. Kundi, ayon sa Biblia, ang magko-contribute sa pagkagunaw ng mundo ay yung pagkasira mismo ng atmosphere at saka yung ating space that surrounds the earth, yung tinatawag na langit, yung firmament. Sabi sa Gis, darating ang araw ng Panginoon gaya ng magnanakaw na ang sangkalangitan sa araw na yan mapaparam kasabay ng malaking ugong. So ang distraction, hindi lupa lang eh. Una munang malulusaw yung mga bagay na galing sa langit eh. No? Tapos ang lupa at ang gawang sa lupa masusunog dahil dun sa element na matutunaw sa langit. Alam natin, maraming elemento sa langit, mga bituin, mga planeta, matutunaw yan eh. At magko-contribute yan sa pagkawasak din ng mundo. Yun ang sinasabi sa Biblia, kapatid na Ira. Yan naman ay totoo. Kasi salita ng Diyos yan na nasa Biblia at yan hindi kayang matutulan ng siyensya, miski ang siyensya naniniwala darating ang araw, yung ating araw, yung sun, yung araw, ay magiging isang red giant na mag-i-insinuate ng pagkawasak ng entire solar system. Pero yun ang sabi ng siyensya, no? Pero sa Biblia hindi ganon. Ang sa Biblia, yung nasa mga bagay na nasa langit, mapupugnaw yan sa matinding init. Pag napugnaw yan, ang lupa ang kasunod. Kaya, yun din ang nasa pasyong Katoliko eh. Magmumula nga sa langit, ulan, apoy na masakit. Sa lupa'y halos tumakit. Susunog magpapasakit sa mga tao bulisik. Ayon, magmumula sa langit, ulan, apoy na masakit. Sa lupa'y halos tumakip, susunog magpapasakit sa mga taong bulisik. Kaya, alam mo kapatid, yung sinasabi sa pasyon, kinopya yung ibang bahagi ng pasyon, kinopya sa Biblia. Ang sanlibutang ito magwawakas. Kasi may nagtuturo, hindi raw magwawakas ang mundo, gaya ng saksi ni Jehovah. Malaking kasinungalingan yon. Magwawakas talaga. May itinakdang wakas ang Diyos para sa lupa. Zephanias 1:18. Kahit ang kanilang pilak o ang kanilang gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuotan ng Panginoon, kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamamagitan ng apoy ng kanyang paninibugho, sapagkat wawakasan niya, oo, isang kakilakilabot na wakas nilang lahat
na nagsisitahan sa lupain. Ayun, merong wakas talagang darating sa mundo. Kung kailan pati ang mundo mawawala, itong earth, papalitan ito ng isang bagong mundo, papalitan ito ng Diyos. 21:1 ng Apokalipsis. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam, at ang dagat ay wala na. Nakita ni Juan yung mangyayari. Nakita ko isang bagong langit, isang bagong lupa. Sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam, ang dagat ay wala na. Ayun. Darating talaga sa wakas ang mundo. Ulasan ng mga siyentipiko na yan palang Saturn, yung planetang Saturn na parang ang laki-laking planeta, meron pa siyang mga rings na nakapalibot. Aba, yung pala naman puro gas yun. Ano? Ang tawag dyan a gas giant. Pag pumunta ka ron, walang solid kang lalandingan. Bubulusok ka hanggang sa pinaka-loob-loob ng Saturn. Let us read this information from scientists and astronauts, Brother Daniel. Saturn is a gas giant. Saturn is not solid like Earth, but is instead a giant gas planet. It is made up of 94% hydrogen, 6% helium, and small amounts of methane and ammonia. Hydrogen and helium are what most stars are made of. Can you stand on Saturn? The density and temperature changes the deeper into the planet you go. But Saturn can't be said to have a solid surface. If you tried to walk on the surface of Saturn, you would fall into the planet, suffering higher temperatures and pressures until you are crushed inside the planet. Kita nyo? Planet ito, nakikita ito, tinitingnan nga ng mga siyentipiko Pero ito galing sa hindi nakikitang gas. Alin yung gas na yon? 94% of hydrogen and 6% of helium and very small amounts of methane and ammonia. Tama ang sabi ng Biblia. Ang nakikita, ginawa mula sa hindi nakikita. Ang isang hindi nakikita, yung mga gases, gaya ng hydrogen, oxygen, carbon dioxide, etc., etc. Sino ngayon ang tututol nito sa Biblia na nagpapahayag ng katotohanan bago pa naintindihan ng siyensya? Mag-isip kayo mga kapatid, yung mga ateista ng mga hindi naniniwala sa Diyos, sabi-sabi ba naman iniinsulto ang Biblia, isinulat daw ng mga goats herder sa Bronze Age. They have their abominable way of destroying the Bible. These atheists, in connivance with other scientists, which I do not want to call scientists, like Charles Darwin, Stephen Hawking, etc. These are not scientists. These are people with delusions who cannot accept the truth that the Bible tells us. Kung nilalait nila ang Diyos, tinatawag nilang estupido. Tinatawag nilang estupido ang naniniwala sa Biblia. But I dare you, lahat niyang mga naninira ng Biblia, yung nasa Biblia hanggang ngayon, hindi nyo pa naiintindihan Hindi pa rin naiintindihan ng siyensya yung nasa Biblia The Bible is far more advanced in scientific knowledge than the modern scientists of our times. And I will prove that using the Bible in true science. The Bible tells us things that are seen were not made from things which do appear, meaning things that are seen were created from things unseen. And it's very evident that this pronouncement of the Bible teaches us, gives us the guarantee that the Bible speaks the truth even before scientists have realized and discovered them. Things seen, things which do appear,
were not made from things which do appear. They were made from things invisible. How come the Apostle Paul understood this scientific truth way back 2,000 years ago if the Bible is not authentic as the Word of God? If the Bible is just written, or the writers of the Bible were goats herder of the Bronze Age, as these atheists are atheist way of insulting the Bible. Kaya, yung sinasabi ko kanina, isa pa na kanilang pinag-aaralan ngayon, yung dark matter. Brother Daniel, please. Dark matter is a form of matter thought to account for approximately 85% of the matter in the universe and about a quarter of its total energy density. Most dark matter is thought to be non-baryonic in nature, possibly being composed of some as yet undiscovered subatomic particles. Dark matter is composed of particles that do not absorb, reflect, or emit light, so they cannot be detected by observing electromagnetic radiation. Dark matter is material that cannot be seen directly. We know that dark matter exists because of the effect it has on objects that we can observe directly. I want to repeat that particular part of that declaration. Dark matter is material that cannot be seen. Cannot be seen directly. We know that dark matter exists. They know. Scientists know. Scientists believe that dark matters exist because of the effects it has on objects that we can observe directly. The movement, the appearance of matters that are seen in space, according to scientists, proves that there are dark matters. Although dark matters, they call it dark matters, cannot be seen directly by the human eyes. It does not emit light, does not reflect, it does not absorb. So they are totally unseen. They are totally unperceivable. But scientists believe that in this entire universe, 85% of materials in the universe are from dark matters. And that is true. Biblically speaking, even if they are not very sure now, they have not mastered that study about dark matter, I believe it is true. It is in the Bible. Because the Bible tells us that, ang sabi ng Biblia, ang bagay na nakikita, hindi ginawa sa bagay na nakikita. Ibig sabihin, ang bagay na nakikita, gaya ng planeta, mga stars, mga constellation of stars, mga galaxies, ginawa yan mula sa hindi nakikita. Ang nakikita, ginawa mula sa hindi nakikita. Ang napakaliwanag na pruweba, yung hindi nakikitang gas, pag nag-combine ang dalawang uri ng gas, pwedeng makapag-produce ng bagay na nakikita. Isa po sa pinakamatigas na umiiral sa mundo ay ang diamante. E ano ba ang konstitusyon ng diamante? Ano ba nagka-diamante? Ilagay nga natin sa screen, ano ba ang mga elements na presente sa isang diamante? Para mapatunayan natin talaga mga bagay na nakikita nanggaling sa hindi nakikita. Pakibasa mo, kapatid na Daniel, ang carbon chemistry and diamond crystal structure. The word diamond derives from Greek adamao, meaning I tame or I subdue, or the related word adamas, which means hardest steel or hardest substance. Everyone knows diamonds are hard and beautiful, but did you know a diamond could be the oldest material you might own? While the rock in which diamonds are found may be 50 to 1,600 million years old, the diamonds themselves are approximately 3.3 billion years old. This discrepancy is because the volcanic magma that solidifies into rock
where diamonds are found did not create them, but only transported the diamonds from the earth's mantle to the surface. Diamonds also may be formed under the high pressures and temperatures at the site of meteorite impacts. The diamonds formed during an impact may be relatively young, but some meteorites contain stardust, debris from the death of a star, which may include diamond crystals. One such meteorite is known to contain tiny diamonds over 5 billion years old. These diamonds are older than our solar system. Inyo yung ulat na yan ng mga siyentipiko, ano? Ang diamonds ay they contain some stardust which age may be 5 billion years old. And what makes up a star? Hindi ba ang mga star ginawa mula sa mga hindi nakikita? Mula sa gas, hydrogen, kasi 60% nga ng mga materials na nakikita natin sa universo, 60% yan mga hydrogen eh. Yun ngang planet Saturn, 94% ang hydrogen doon. At kaunting gas din. So puro gas yun eh. Puro hindi nakikita yun eh. Pero nag-produce ng isang planetang nakikita. Puro gas eh. Saturn is not solid like Earth, but is instead a giant gas planet made up of 94% hydrogen, hindi nakikita, no? And 6% helium, hindi rin nakikita. Gas kasi yun eh. Small amounts of methane, gas din yun, hindi nakikita. And ammonia. Pero nagkasama-sama itong mga components na ito na gas, meron tayong isang planeta ngayon na gas. Pero nakikita mo na. Tama ang sabi ng Biblia. Ang mga bagay na nakikita, ginawa mula sa hindi nakikita na gas. Ganon din ng diamante, pagkatigas-tigas eh. Eh sino mag-aakalang galing yan sa carbon? Ang material that made up a diamond mostly is carbon. Kaya mga kapatid, ang punto ko lang po, kaya ko sinasabi ito, para patunayan sa inyo na ang Biblia nagsasalita ng katotohanan. Sa isang tao na mamaliitin ang Biblia o kaya mumurahin ang Biblia at babaliwalain ang sinasabi ng Biblia, mag-isip-isip ka, lalo na kung paniwala mo matalino ka. Eh hindi mo kaya tutulan sa Biblia, ang tawag ng Biblia, hininga ng buhay, tawag natin oxygen. Hindi mo matututulan na yun ang hininga ng buhay na inilagay ng Diyos sa nostrils. God formed man out of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life. Hindi sinabi ni Moises, and breathed into his nostrils oxygen. Bakit? Eh, hindi maintindihan ng tao nun eh. Kaya yung ginamit na salita is very fitting, the breath of life. Because there is a breath of death. There are gas that can kill a person. Gaya ng mga gas sa gas chamber ng Amerika. But there is what the Bible calls the breath of life, which literally means oxygen that gives life to our body. Kaya pagdating sa sasabihin na ang Biblia raw may tawag pa mga ateista sa Biblia eh. Ang tawag nila librong naiwan ng panahon. Merong ganun eh. Parang isang libro na walang kwenta, naiwan na ng panahon. Yun ang tawag nila, ng mga ateista na hindi naniniwala sa Diyos. Outdated na raw ang Biblia. Eh meron pa ngang nasa Biblia, di nyo pa nadidiscover hanggang ngayon eh. O di ba? Meron pang nasa Biblia, di nyo nadidiscover. Naghihintay nga akong madiscover yun eh. Pero yung na-discover nila, yung oxygen, 1774 or the 18th century, 2,000 taon lang nasa Biblia yung oxygen, 3,000 taon na, 3,500 taon na binabanggit na ng Biblia ang oxygen.
as the life-giving breath or air from God, it exists in the Bible, proving that the Bible speaks the truth. Sinasabi ng Biblia ang katotohanan even before it is discovered by man. Ako, sapat ito sa akin para maniwala ako na may Diyos na alisin ko ang anumang pagdududa kasi how can any man 2,000 years ago define exactly what is discovered by science 2,000 years after? Kagaya ng sinasabi, eto pa, babalikan ko itong isang talatang ito, mga kapatid. Pakinggan nyo lang ang 1:10 ng Ebreo. At ikaw, Panginoon, nang pasimulay inilagay mo ang kinasasaligan ng lupa, at ang mga langit ay mga gawa ng iyong mga kamay. Sila'y mga papahamak, datapwat ikaw ay nananatili, at silang lahat ay mga lulumang gaya ng isang kasuutan. At gaya ng isang balabal, sila'y iyong bibilutin, at sila'y mapapalitang gaya ng kasuutan. Ngunit ikaw ay ikaw rin, at ang iyong mga taon ay di matatapos. Po mga kapatid, nakasulat sa Biblia, mahigit 3,000 taon na nakakaraan. Meron tayong kopya ng Biblia na ang edad ay magdadalawang taon na. Hindi pwedeng sabihin ito conspiracy o ito cover up o kung ano mang invento. Hindi. Nandyan po sa British Library ang isa sa pinakamatandang manuscript ng Biblia, yung tinatawag na Codex Sinaiticus. Ito po ay isinulat noong 330, 360. Buhay pa hanggang ngayon yung Biblia, andyan pa. Napakarupok na lang. Salamat sa Panginoon, nakuhanan ng photocopy ang bawat pahina nitong Bibliang ito. Kasi nga ito, magdadalawang taon na, kaya pag hinipo mo ito, mapupulbos na Kagaya ng Dead Sea Scrolls na isinulat sa mga balat ng hayop na nadiskubre noong 1947. Yung Dead Sea Scrolls naman, ang edad po nito ay humigit kumulang 2,200 taon na nakakalipas. Pero meron tayong kopya niyan, yung Dead Sea Scrolls. Ito po sinasabi ito, ang punto ko mga kapatid, yung sinasabi dyan sa Dead Sea Scrolls, yung sinasabi dyan sa Codex Sinaiticus, na 1,700 taon na ang edad, nandyan pa sa British Library sa London. Nagsasalita yan nitong salitang ito, na yung palang mga langit, yung mga bagay doon, sabi ng Diyos, maluluma parang bihisan. Parang bihisang pinapalitan. Sino ang makakaalam nito kung hindi talaga ito revelation galing sa Diyos? Bakit? Ito pong salitang ito, 3,000 taon nang mahigit na nasa Biblia. Itong salitang ito, na ang mga bagay sa langit na ginawa ng Diyos, naluluma, parang bihisan, mapapalitan. Tignan mo ngayon yung mga ipinapalabas ngayon na discoveries of science, na doon sa mga malalayong lugar sa ating mundo, meron talagang napapalitan, nagkakaroon ng collision of galaxy, sumasabog, nakakapag-create ng panibagong mga stars o mga bituin. Merong mga bagong mga galaxy na umiiral ngayon. Kasi yung mga matatanda ng galaxy, may mga star na sumasabog na, nagkikreate ng black holes, nagkakaroon ng collision of galaxies. Tingnan nyo ito. Ito, parang artist conception. But these are proven by astronomers in our times. Merong mga violent things that happen beyond our galaxy, the Milky Way galaxy. Sa iba-ibang galaxy, nakakakita sila ng activities na merong mga bituin, matandang-matanda na, 7 billion taon na,
6 na bilyon taon, sumasabog. Umpisa, nagiging red giant. Pagkatapos, nagiging neutron star. Pagkatapos, sumasabog. Kung malaking malaki siya, sasabog siya, magkikreate ng black hole. Yan po hindi na po ngayon yan hiwaga. Napatunayan na yan ng siyensya. Kailan yan napatunayan? Wala pa po 50 taon yan eh. Kasi nung nag-aaral ako sa high school, there is no such term in science book as black holes, black matter, wala nung nuclear, wala nun eh. Nung panahon ko, ibig sabihin, sa aking buhay, doon pa lang na-discover itong black hole, black matters, yung na-discover yung mga sumasabog ng mga bituin. Wala namang makakakita ng pagsabog ng bituin dito sa mundo eh. Pagkalalayo niyan eh. Kung meron na tayo ngayong mga malalakas na telescope, kagaya nung Hubble Space Telescope, kagaya nung isang raining ngayon na telescope, yung tinatawag natin na JWST, yung James Webb Space Telescope, nakakakuha na sila ng detalye at mga pangyayari na malayo na nangyayari. Kagaya nung minsan nagkakaroon ng sunburst, may mga party sa araw sa ating sun na bigla na lang magkakaroon ng flares na nakakasira pati ng computer dito sa lupa. Lalo na yung malalayong mga galaxy, may mga nangyayari ron ng mga violent things, na pagsabog ng mga stars, collision of galaxy, etc. Makikita mo naman ngayon yan sa mga ulat ng National Aeronautic and Space Administration. May mga documentary na sila dyan. Hindi na pwedeng yan sabihin kasinungalingan pa na ngayon lang nila nalalaman, meron palang ganon. Nasa Biblia, 3,000 taon na nakakalipas, nakasulat na yan, na meron palang mga bagay sa langit na sumasabog, naluluma, napapalitan, etc. Uulitin ko lang ang 1 Gs para ma-appreciate nyo ang salita ng Diyos, mga kapatid. At ikaw, Panginoon, nang pasimulay inilagay mo ang kinasasaligan ng lupa at ang mga langit ay mga gawa ng iyong mga kamay. Sila'y mga papahamak, datapwat ikaw ay nananatili. At silang lahat ay mga lulumang gaya ng isang kasuutan. At gaya ng isang balabal, sila'y iyong bibilutin. At sila'y mapapalitang gaya ng kasuutan. Ngunit ikaw ay ikaw rin, at ang iyong mga taon ay di matatapos. Nung ako'y batang maliit, meron akong narinig na hindi ko na-appreciate. Stars grow old. Natatandaan ko yung kanta. Till the moon deserts the sky, till all the seas run dry, till then I'll worship you, till the tropic sun grows cold, till this young world grows old. My darling, I'll adore you. You are my reason to live. Ang taas. Ha? Yun lang kanta lang yun Siguro yung gumawa ng kantang ito, hindi alam yung black hole This song was written in 1957 when I am only 10 years of age. 1957, naisulat ito. Nadiskubre ang mga black holes noong 1967. The term black hole was coined in 1967 by American astronomer John Wheeler. And the first one was discovered in 1971. There are 3 types of black holes. Stellar black holes, supermassive black holes, and intermediate black holes. These are the reality that they have discovered in 1971. In 1967,
57, a song that caught my attention because of something maybe in those times can be considered scientific fiction. Till the moon deserts the sky, till all the seas run dry, till then I'll worship you. Till the tropic sun grows cold, till this young world grows old, my darling, I'll adore you. Kita nyo ha? Ako, paniwala ko, yung gumawa ng kanta na hindi alam yung black hole eh. Kasi 10 taon pa bago ma-discover ang black hole eh. Pero that song can be considered in those times maybe a science fiction. But now, people, scientists know that stars grows old. They can grow cold. Why? Because of what science now tells us that a star can grow old. A star has its life expectancy 3 up to 7 billion years of age. Sino nga nakakaalam nung araw? Pero nakakamangha, nasa Biblia na, yung palang mga stars naluluma, pagkaraan ng kanilang life expectancy. Parang ang tao, ang life expectancy natin ngayon hanggang 120, 130 eh. Wala ka na yatang makikita sa mundo ngayon na tao na 200 taon ng edad. Talagang hindi ka na nag-e-expect na after 100, mabubuhay ka pa ng matagal na isa pang 100 uli. Ngayon nga wala pa ngang 60, 70, tepok na ang tao eh. May life expectancy eh. Gaya rin naman ng mga pawikan. Ang life expectancy yata 60 taon. Ang mga balyena 200 at 300 taon ang life expectancy. Wala kang makikitang balyena na 1,000 taon na ang edad. Wala noon. No? Yung kumain kay Jonas na sinasabi nila. Wala noon. May life expectancy. Yun palang mga stars, meron ding life expectancy. Pagdating ng 7 bilyong taon, ang isang napakalaking star, maaaring millions of times larger than our sun, can turn into a red giant. Pagkatapos, pwedeng maging neutron star dahil matandang-matanda na, tapos pagka ganun, sasabog na, magkikreate na ng black hole. Yan ang napag-aralan ngayon ng mga siyentista o siyentipiko. Mamamangha ka, hindi pa nila alam na ang mga stars pala'y sumasabog at wala pa namang nakikita nung panahong una, 1967, wala pang nakikitang sumasabog ng mga stars at wala pa tayong mga teleskopyong ganong kalalakas, wala pang nakikita nung 1957 na ganon. Nasa Biblia na pala yun, 3,000 taon na nakakaraan. Hindi ka pa ba ngayon maniniwala sa Biblia, kapatid? Pag hindi ka naniwala, matigas ang bungo mo. O kaya, ayaw mo na lang talagang tumanggap ng totoo. Kasi, ang isang bagay na sinasabi ng Biblia, tapos nangyayari, pagkaraan ng libu-libong taon, nagpapatunay na ang Biblia may pinanggalingang nakakaalam ng nangyayari na hindi alam ng tao. Wala naman taong nakapunta sa center of the Milky Way galaxy. O wala pa hanggang ngayon, yung pinakamalapit na galaxy sa atin, yung Andromeda Galaxy, no? Na katabi natin, kapitbahay natin. Dahil malalayo 37 billion light years away. Yung malapit dito sa atin, hindi nga natin nakikita kung may magsasabugan na ron Maliban na lang ngayon sa ating mga modern technology, mga modern telescope. Pero 50 taon nakakalipas, walang ganyan Pero maiisip mo, libu-libong taong nakakalipas, nasa Biblia na pala yan. Sinasabi na yan ng Biblia, proving to us that the Bible speaks the truth.
Di pa ba kayo naniniwala, mga ateista? Kung ayaw mo maniwala, bala ka sa buhay mo. Ako naniniwala, yung mga gumagamit ng utak, yung may mga talagang utak, may mga konsyensya, mayroong mga tamang kaisipan, maniniwala sila sa Biblia. Kasi ang sinasabi ng Biblia, talagang totoo. No? Pati mga bituin naluluma. Pati mga planeta naluluma. Pati mga galaxy sumasabog. Nasa Biblia na po yan bago pa matuklasan ng siyensya. Kaya kamangha-mangha ang Biblia as a book, unparalleled in knowledge, spiritual, material, and scientific. Walang kapareho ang Biblia. Ikinalulungkot ko, kung naniniwala ka sa Vedas ng mga Hindus, atrasado ka na ng libu-libong taon. Yung Vedas na yan, walang ituturo sa yung maganda yan. Ang ituturo sa iyo niyan, sumamba sa baka. No? Sumamba sa hayop. Hindi ka ba niyan paatras? Biro mo, tao ka, mas matalino ka sa baka, tapos sasamba ka sa baka. Yan ang turo ng Vedas, ng Hinduism. Ang turo naman ng Buddhism, mga opinion ni Buddha, na kung tawagin nila enlightened, which I disagree vehemently. Paano mo sasabihin, si Buddha ay enlightened? I'm speaking of religious terms, no? Kaya makikita mo, ang mga pinapaniwalaan ng mga Buddhist, I'm sorry to say this. These are sayings of Buddha which are against normal thinking. Let us place on screen one of the sayings of Buddha. Sabi ni Buddha, do not dwell in the past. Do not dream of the future. Concentrate the mind on the present moment. It is wrong. In all aspects of life, it is wrong. Because the past teaches us what to do at the present moment and prepare us for what we are going to do or expect in the future. The past, the present, and the future is very important for our life on earth. That's why the book of the Bible have this insight. Let us read in the book of Revelation, chapter 1, verse 19. Let us read, Brother Daniel. Write the things which thou hast seen, and the things which are, and the things which shall be hereafter. God commanded John to write the things past, which thou hast seen, things that happened in the past, and things which are, present things, and things which shall be hereafter. The real intention of the Bible is to teach us the whole truth, knowing what happened and what is happening and what will happen. That is the thought of the Creator of life. But the thought of Buddha is as short as his understanding. Why? He said that concentrate the mind on present moment, do not dwell in the past, and do not dream of the future. A very loving father and mother, an expectant mother, thinks of what is going to happen on the day that she will deliver the baby. Even before the delivery of the baby, the father and the mother, a loving parents, think of the first is the name of their baby. And they are buying things which they are preparing for the future when the baby is delivered. Bumibili na ng kuna, bumibili na ng damit, lampin. Ngayon, wala na lampin, di na uso ngayon yon. Ang uso ngayon yon, diaper. Kaya nga, napaka-polluted na ng mundo. Nung araw, yung lampin, inaano yon, naglalaba nga ako ng lampin ng aking mga pamangkin . Dumumi sa lampin, umihi sa lampin, lalaban mo. Tapos pag nalaban, sasampay mo, gagamitin mo uli. Ngayon, lalagyan ng diaper, pag tumae, babalibag dun sa inodoro, magbabara, papahirapan yung kapwang maglilinis. Hindi naman basta matutunaw yung diaper kasi gawa sa plastic yon. Maghihintay ka ng 600 years bago ma-decompose yun. Ayan, ngayon yun. Kung ikaw ay maniniwala kay Buddha,
Huwag kang bibili ng kuna, ha? Huwag kang bibili nun. Huwag kang maghahanda ng kung ano man para sa anak mo. Paglabas niyan, saka mo lang isipin kung ano gagawin mo. Yan ba ngayon ang ipagmamalaki natin na mga libro? I believe the Bible supersedes every other book on earth. Why? It teaches us the value of the past. 1 Corinthians chapter 10, let us read. Basahin natin sa unang Korinto 16. Ang mga bagay na ito nga'y pawang naging mga halimbawa sa atin upang huwag tayong magsipagnasa ng mga bagay na masama na gaya naman nila na nagsipagnasa. Speaking of the past history of the Israelites as a people, the Apostle Paul said, these things were our examples, to the intent that we should not lust after evil things, as they also lasted. So yung mga ginawa ng nakaraan ng mga Israelita, hindi natin dapat gawin, yung katigasan nila ng ulo. Tapos yung panahon ngayon, ang sabi naman ng Biblia, kay San Juan, isulat mo yung nakikita mo ngayon, yung mga bagay ngayon. At isulat mo rin yung mga bagay na darating. Kaya meron pong correlation ng past, present, and future. Yan hindi kasama kay Buddha yan. Basta ngayon ka lang mag-isip kung ano yung ginagawa mo. Ngayon lang isipin mo, huwag kang mag-iisip bukas, makalawa, etc. o nung nakaraan. Proving that in the standards of the Bible, Buddha is not an enlightened man. I'm not saying this to attack the Buddhist. I just want to save you from error. I just want to save you from the ignorance of your acclaimed prophet. Ang ibig ko lang sabihin, mga kapatid, ang Biblia walang kapareho sa katotohanang nakasulat, historical-wise, scientific-wise, lahat ng wise, no? Logical-wise, sa lahat ng anggulo ng katotohanan, makikita natin ang Biblia nagsasalita ng katotohanan. Hindi lang ito isang librong ordinaryo. Ito'y isang libro na naglalaman ng katotohanan maraming libon taon na bago pa matuklasan ng tao. Proving that the Bible is authentic and it is really a revelation from that being who knows everything that exists, to His glory and to the glory of our God. Amen. Sino ngayon ang paniniwalaan ko? Ang Biblia na salita ng Diyos o ang evolusyon na ideya ni Darwin 200 taon pa lang nakakaraan? Kung gusto mong paniwalaan ang isang prinsipyo na nag-umpisa 200 years ago about evolution, about primordial soup, about Big Bang, bahala ka, palayaan mo yun eh. Pero nag-aral ka ba ng siyensya para mapatunayan mo by your own self na totoo yung Big Bang? Na totoo yung evolusyon? Kung totoo yung evolusyon, ba't hanggang ngayon walang nakikita na chimpanzee na maikse ang buntot? Ba't walang nakikita? Ba't ang tawag nyo missing link? Hanggang ngayon wala kayong missing link eh. Kasi hindi missing link yon. There is no link between humanity and chimpanzee. Kung nag-aaral ka ng siyensya, no? If you are curious about everything that exists, tingnan mo ang sabi ng mga siyentipikong talagang totoong siyentipiko. Basahin natin ang pagkakaiba ng komposisyon ng tao at ng chimpanzee ayon sa Biblia. Basahin muna natin sa Biblia bago natin papatunay sa siyensya. Sa 15:39 ng unang Korinto. Hindi ang lahat ng laman ay magkasing isang laman, kundi may laman sa mga tao, at ibang laman sa mga hayop, at ibang laman sa mga ibon, at ibang laman sa mga isda. Bible speaks of the truth.
Walang microscope noon. No? Para makita mo yung himaymay ng mga laman. But the Bible tells us in advance na hindi lahat ng laman magkakapareho. Iba ang laman ng tao, iba ang laman ng hayop, iba ang laman ng ibon, iba ang laman ng isda. Certainly true. Ito ang examination ng siyensya. Ang human chromosomes ay 46. Ang chimpanzee ay 48 and other creatures. They have 48 chromosomes. Not only chimpanzees. But there is a difference of only 2 chromosomes. But inside the 2 chromosomal differences between chimpanzee and human being, there is about 80 million different nucleotides, proving that there are 80 million differences in nucleotides, which is contained in the 2 chromosomal difference between humans and chimpanzee. Where is now your missing link? I have I have found the link that proves the Bible is authentic. Iba ang laman ng tao, iba ang laman ng hayop. And there are 80 million different nucleotides within those 2 chromosomal differences sa mga katawan ng chimpanzee at saka ng tao. Sa Biblia kasi nakasulat, ang tao ginawa ng Diyos directly from the dust of the ground. And there are scientific evidences to prove the authenticity of that biblical pronouncement that God made man out of the dust of the ground. Bakit? Kung titignan mo yung ground, dust ground, yung earth's crust, 49% dyan oxygen. Ang human body, mayroon 65% oxygen. Bakit? It further proves the authenticity of the Bible. Because after forming the body of Adam from the dust of the ground, God breathed into the nostrils of Adam extra oxygen, which is called by the Bible as the breath of life. It explains the fact, very, very conclusive fact, that the human body came from the dust of the ground, not from chimpanzee. We have on our screen the composition of the human body and the elements in Earth's crust. You can see that all elements of the Earth's crust, the dust of the ground, is parallel in truth with the composition of the human body. You can see by that graph. Ito ang tamang science. Hindi yung science ni Darwin at saka ni Hawkins. Ngayon, kung gusto mo silang paniwalaan, kapatid, bahala ka. Gusto mo palang maniwala sa 200 taon pa lang na theory, hanggang ngayon theory pa para maniwala ka ang tao galing sa bakterya, sa fungus, sa mga one-celled plant, tapos nag-evolve, naging chimpanzee. Will you believe that our being, as marvelous as it can be, galing sa aksidente, galing sa Big Bang, galing sa primordial soup? Wala lang akong panahon ngayon para i-discuss ito eh. Ito'y pinatunayan na ng siyensya, ng mga tamang siyentipiko, na hindi pwedeng nanggaling tayo sa unggoy at nanggaling tayo sa primordial soup. Galing sa bakterya, sa Spirogyra, galing sa amoeba. Hindi pwede yun. If that is true, bakit hanggang ngayon may bakterya? Bakit hanggang ngayon may unggoy? Kung totoo yan, nasa kahabaan ng panahon, sabi nila, milyon taon, naging tao. Ba't may unggoy pa? Sa mga taong nag-iisip, tinan mo, basahin ko yung Big Bang. Sabi, the Big Bang Theory. The Big Bang Theory has been accepted by a majority of scientists today. Hindi dahil doon, impressed na ako. No? Bakit? It theorizes a large quantity of nothing. How can you quantify nothing?
How can you say that a large quantity of nothing, isang napakalaking kwantidad ng wala? Ano mo nasabing malaki? Large quantity, wala pala. A large quantity of nothing decided to pack tightly together. Who decided? Each of them? All of them are leaders to decide? In the first place, they are nothing. How can they decide? A large quantity of nothing decided to pack together and then explode outward into hydrogen and helium. Do you mean to say that hydrogen and helium came from nothing? Came from an explosion? Study all explosions in our times and do some experiments repeatedly. In an explosion, hindi helium at saka hindi hydrogen ang naipoproduce. Most of the time, pagka nagkakaroon ng explosion, because of combustible materials, and hydrogen is combustible. Nag-explode na patapos yun ang nag-produce ng hydrogen at saka helium. Imagine, nothing decided to pack tightly together and then decided afterwards to explode into hydrogen and helium. This gas is said to have flowed outward through frictionless space. It is unacceptable. How can you say that there exists a frictionless space? How can that be frictionless? Wherever there is matter, gas, it cannot be said to be frictionless. Where matter abounds, there is always friction. Kaya yan palang theory na yan ng Big Bang, frictionless space, so the outflowing gas cannot stop or slow down. The outflowing gas cannot stop or slow down. In what manner the planets and the stars were created? If it cannot stop and eventually form stars, galaxies, planets, and moons. Kayo na lang ang maniwala sa Big Bang Theory. Kasi kontra sa Biblia yan. Ang nasa Biblia may lumalang ng langit, ng lupa at lahat ng naroroon. In the beginning, God created the heavens and the earth. Hindi nakasulat na, in the beginning, there was a Big Bang. You mean to say that everything started from accident? The glorious cosmos, the exactness of the movements of galaxies, stars, and planets that provides our opportune place on earth to exist. Because we exist, not only because there is water, there is food. We exist and we live on this earth because it is in the right place in the universe and it is maintained by the exact pull of gravity that holds the earth in its place and the push of gravity that comes from the sun, from other planets in the solar system. These things are all exact. How can this be the product of a Big Bang or an accident? Sana pagdating sa facts, the facts, not fiction, not theory. Until now, the Big Bang is a theory. Evolution is a theory. You cannot get the scientific world 100% approving that this is a fact. No. There are more intelligent scientists that do not believe in the Big Bang nor in the evolution theory. Hindi totoo ang Big Bang, hindi totoo ang evolution theory. There are marvels in the Bible that science cannot explain. The words of God heal. One of the most important things in life is to know the essence of living. Let us analyze a certain body else.
will be hearing from Brother Eli things that you need to hear from the Bible. I'm Richard Ross in this time who is speaking in detail. Voice cry is we gather Jesus is the King of Kings. Señor, ven. Ser, ven. Tayo po magkakaroon. Pinitisan para sa church must be church. He that is heareth God's word. Yes, let's hear. Study and learn and investigate. I will provide. Si Mr. Arwin Legislador, isang freelancer. Tatanong ko lang ako kung kaiba ng knowledge sa wisdom ayon sa Biblia. Ang wisdom, ano yun eh? You will not get it by your own self. Whereas ang knowledge, attainable yun eh. Di ba attainable? Yung knowledge, halimbawa, mag-aral ka, nakaka-accumulate ka ng knowledge. Whereas wisdom is a gift of God. Yung wisdom, hindi nakukuha basta ng tao yon. Alam mo kasi ang kahulugan ng wisdom sa Biblia, kapatid. Yung wisdom, ano yan eh, binibigay yan sa mga chosen people of God. Hindi lahat po pwedeng magkaroon ng wisdom na yun eh. Hindi lahat. Samantalang yung knowledge, kung ang pag-uusap, generally speaking, yung knowledge, knowledge in engineering, knowledge in chemistry, knowledge in every field of knowledge, nakukuha ng tao yan by his own self. Samantalang, yung wisdom, kung Biblia naman ang pag-uusapan, it's a gift of God. Basahin natin ang 12 ng unang Korinto sa English. 8. For to one is given by the Spirit the word of wisdom, to another the word of knowledge by the same Spirit. Ayan. Binibigay yung knowledge, yung wisdom and knowledge sa church by the Spirit. Bigayan, hindi yan nakukuha basta, bigayan. Pag hindi binigay, di mo makukuha yan eh. 19:11 ni Mateo. Sa English. But he said unto them, all men cannot receive this saying, save they to whom it is given. So, binibigay talaga yon. Samantalang yung knowledge in the general term, nakukuha yan sa school, sa mga dalubhasaan, sa mga pamantasan. Pero yung knowledge at saka yung wisdom sa Biblia, binibigay ng Diyos yun. Okay na, kapatid? Yung tungkol po sa tanda na ibinigay ng Diyos sa ating mga kamay, tungkol po ba sa fingerprints po ba? Ano po yung sitas doon? 37:7 of the book of Job. Pakibasa. He sealeth up the hand of every man, that all men may know his work. Ayon. Tinatatakan niya ang kamay ng bawat tao upang maalaman ito ng tao na kanyang nilikha. May tatak yan eh. Ay makikita mo, sa mundo walang magkapareho ng fingerprint eh. So the science of fingerprinting is already in the Bible before we even discover it. May tatak tayo, kanya-kanya, bawat isang individual person. Kahit Siamese twins, kahit identical twins, hindi magkapareho ng fingerprint. Opo. Maraming salamat po, Brother Okay, Eli. salamat po. Okay, salamat po. Tawagan natin naman ngayon si Arsenio Laureano, isang Roman Catholic. Ang bautismo saka yung bautismo po sa inyo po, malaki na po, di ba po, kung babautismuhan. Ang tanong ko, paano po yung anak ng mga kasapi nyo, kailangan ng baptismal certificate kung papasok sa grade 1. Hindi po. Hindi kailangan ng baptismal certificate. Ang kailangan po, birth certificate. Pero sa mga eskwela, mga labag sa batas yun. hinihingi nga nila po. Labag po sa batas yun. Birth Ang kailangan, birth certificate, hindi Saka- baptismal certificate. We have a freedom of religion in this country. Hindi kailangan na pabautismohan mo yung bata para lang makapasok sa school. Hindi naman dapat bautismohan yung bata. Yung bata walang kasalanan. Yung bata wala pong pagsisisihan. Bata yun, walang nalalaman yun. Hindi kailangan bautismohan yun. 5:13 ng Ebreo. Pakinggan nyo po. Kay ang tagsa-tagsa
nga nagakabuhi sa gatas, walay ihibalo sa pulong sang pagkamatarong, kay bata siya. Oh, bata, walay ihibalo sa pulong sa pagkamatarong. Wala siyang alam na katwiran ng bata. Bakit mo bobotismuhan? Sabi nung iba, kaya kailangan botismuhan, may minanang kasalanan. Hindi po totoo yun. Hindi minamana kasalanan. Tingnan nyo ha, mga kababayan sa Iloilo. Napakasama mo namang magulang. Ang dai-dai mong ipapamana, kasalanan pa pinamana mo sa anak mo. Di ba? May pera ka, may talino ka, may lupa ka. Ba't hindi yun ang ipamana mo? Kasalanan ang ipapamana mo. Hindi po namamana kasalanan. 19:14 ng Kawikaan. Ang balay, kag ang manggad panublion gikan sa mga ginikanan. Apang ang mahalungon nga asawa gikan sa Ginoo. kita nyo, bahay at mga kayamanan, minamana sa mga magulang. Ang mabait na asawa'y galing sa Panginoon. Kita nyo, ang minamana sa magulang, bahay at kayamanan. Ba't mo naman papamana kasalanan mo? Babaero ka, papamana mo ba sa anak mo yung babae mo? Hindi ho minamana ang kasalanan. 18:20 ng Ezekiel. Ang kalag nga nagapakasala, mapatay. Ang anak, hindi makantos sa kalautan sang amay. Kag ang amay, hindi magantos sang kalautan sang anak. Ang pagkamatarong sang matarong, mangin sa iya. Kag ang pagkamalaot sang malautot, mangin sa iya. Oh, di ba maliwanag yan? Ang anak hindi mananagot sa kasalanan ng ama. O ang ama man ay magdadanas ng kasamaan ng anak. Ang katwiran ng matwid, sasa kanya. Ang kasamaan ng masama, sasa kanya. So, hindi po pwede yung anak madamay sa magulang. Hindi kailangan yung batang maliit bapautismuhan o bibinyagan. Wala namang kasalanan yun eh. Ang binyag po para sa nagsisisi ng kasalanan. 2:38 ng gawa. Basa. Kag si Kag Pedro. si Pedro nagsiling sa ila. Mm. Hinulsol kamo, kag magpabautiso ang tagsa sa inyo sa ngalan ni Jesucristo sa kapatawaran sang tanan ninyo nga mga sala. Kita nyo? Ang pagbabotismo, pagpapatawad ng tanan ninyong mga sala. Meron ba sala yung bata? Wala. Wala nga alam sa batas yun, paano magkakasala yun. Yun po. Salamat Okay na po. Salamat po. Next. Sunod po natin si Mr. Palpi Taleon, na isang Roman Catholic. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa samahan ng dating daan. Dahil nakapunta ako rito ngayon na walang bayad. Mula ako sa Negros, libre lahat. At nandito ako ngayon, nakakuha ng mga aral na wala ding bayad. Ngayon ang question ko para madali tayo, no? Tutungkol sa bautismo. Dahil nabanggitan natin ang bautismo. Hanggang ngayon nagtataka ko sa akin sarili na bakit si Jesucristo nagpabautismo kay Juan Bautista. Dahil ang sabi niyo na ang bautismo ay para lang sa mga taong may kasalanan, di ba? Si Kristo po. Oo, si Kristo. Kasi po, nagseset siya ng halimbawa. Binibigay niya lang halimbawa na siya, wala nga siyang kasalanan, nagpabotismo siya. Lalo na tayong makasalanan ng dapat magpabotismo. Pakinggan nyo, sa unang Pedro 2, Kay sa sini, mga gintawag kamo, kay si Kristo man, nagantos tungod sa inyo, nga nagabilin sa inyo sing sulundan. Agud nga pagsundo ninyo ang iya mga tikang. ayan, nagbigay sa inyo ng halimbawa upang magsisunod kayo sa mga hakbang niya. Si Kristo po nagseset ng example. Hindi ibig sabihin, kaya siya nagpabotismo, may kasalanan siya. Nagpakita po siya ng halimbawa. 10:39 ng Marcos. Kag nagsabat sila sa iya, sarang kami. Kag si Jesus nagsiling sa ila, ang tagayan nga akon imnan ninyo.
kag sa bautismo nga ginbautiso sa akon, bautisuhan kamo. Ayan. Sa English, ang sabi ron, and they said unto him, we can. And Jesus said unto them, ye shall indeed drink of the cup that I drink of. And with the baptism that I am baptized, with all shall ye be baptized. So, nagbibigay halimbawa po siya. Kagustuhan ng Diyos na mayon, di ba? Opo, wala po siyang ginagawang pansarili. 12:49 ng Juan. For I have not spoken of myself, but the Father which sent me. He gave me a commandment what I should say and what I should speak. Hindi ako nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano nararapat kong sabihin at kung ano ang nararapat kong salitain. So, lahat po ng ginagawa niya, pinagagawa na. Pwede pa sa Brother Sige Eddie. po. Kasi hanggang ngayon, nalangan pa rin, may alinlangan pa rin ako sa akin isip. Tungkol dito sa mga hayop, hindi ba ginawa ng Diyos yung lahat na hayop, hindi ba? Opo. Ibig sabihin, mayroon ding pagmamahal ang Diyos sa hayop, di ba? Ba't yung mga buhaya, mga pating sa dagat, kumakain ng tao? Minsan, mga banal pa yung kinakain nila. Sana yung mga buhaya, mga pating sa dagat, Kumakain ng tao. kumakain, pumapatay ng tao, saan ba ang punta ng... may Ganito kaluluwa po. ba yan sila o wala? Ganito po yon. Ang katakdaan po ng Diyos, ang tao, matatakot sa kanya yung hayop. Basahin po natin ang Henesis. At ang takot sa inyo at sindak sa inyo ay mapapasa bawat hayop sa lupa at sa bawat ibon sa himpapawid, lahat ng umuusad sa lupa at lahat ng isda sa dagat ay ibinibigay sa inyong kamay. Nyo, dapat matakot yung pating, matakot yung balyena, lahat ng hayop sa dagat, pati ibon sa himpapawid, pati mga pispis, ibon, o pati yung mga gumagalaw sa lupa. Yun po ang natural. Tanyo yung ahas. Kahit ang ahas yung cobra, yung king cobra, pag dadating tao, takot yun eh. Pero bakit po ngayon may kumakain ng tao? Kasi nawala po yung wangis ng Diyos sa tao. Sabi ng Diyos, lalangin natin ng tao ayon sa ating wangis at sa ating larawan. Maraming tao nagpapakasama. Nawala yung wangis ng Diyos, yung terror na dapat sana maramdaman ng hayop na wala rin. Siya na ngayon ang kinakain. Nakita nyo? Dahil nawala po yung wangis ng Diyos eh. And God said, let us make man in our image after our likeness. And let them have dominion over the fish of the sea and over the fowl of the air and over the cattle and over all the earth and over every creeping thing that creepeth upon the earth. Let them have dominion over everything on earth. So, lahat ng bagay sa mundo, sakop natin tao, sa kapangyarihan natin. Ba't nawala yun? Kasi hindi na tayo sumusunod sa Diyos. Ayaw na nating sumunod. Naging parang hayop na rin tayo. Pakinggan nyo, 2 Pedro 2:12. Apang ini sila, subong sang mga sapat nga walay buot, mga tinuga sang kinaugali. Natawo nga dakpon kag patyon, nga nagapasipala sa mga butang nga wala nila mahibaloi. Laglagon sa amuman nga paglaglag kaupod nila. Ayan. At this, as natural brute beast, made to be taken and destroyed, speak evil of things that they understand not, and they shall utterly perish in their own destruction. So, naiwala po kasi ng tao yung kanyang pagkatao eh. Parang naging hayop na rin siya. Eh, ang hayop, nagkakainan yan eh. Kaya yung mga hayop na tao ngayon, mahilig din kumain ng hayop eh. Hayop sa... Kahit bayawa, kahit sawa, kinakain, lahat na. Kainan na lang. Nawala kasi yung image and likeness of God, which will dictate our dominion over the lower forms of life. Naiwala po ng ibang tao. May kaluluwa ba yun sila, Brother Rene? Nasa 12 Gs po ng hope. Sa iya kamot,
Yara ang kalag sang tagsa kabuhi nga butang, kag ang ginhawa sang bugos nga tauwanon. Lahat po ng buhay may kaluluwa. Kaya lang, yung kaluluwa ng hayop, hindi pupunta sa langit yun. Thank you. Sa ibang usapan po yun. Okay, Next! Sige po. Kung katanungan ko pa itungkol po sa saan po ba yung Diyos Ama bago po nilikha yung langit at yung lupa? Hindi ba yun yung tanong ko? Nasa lupa siya. Bago nilikha yung langit at lupa, meron siyang sariling earth. Meron siyang sariling lupa. 8:31 of the book of Proverbs, rejoicing in the habitable part of His earth. Meron siyang His earth. Sa Bisaya, pagkakasabi ron, Nga nagakasadya sa iya duta nga sarang mapuyan. kaya sa kanyang duta nga sarang mapuyan. No? Yan. Brother Eli, saan po yung makikita yung lugar na po na yun? Hindi ko alam yun, iho. Doon nga tayo dadalhin ni Kristo pag naging dapat tayo. Pero as of the moment, hindi ko sa'yo maituturo kung saan yun. Nakatago yun sa paningin ng tao. Saka yung pangalawang katanungan Sige. ko po, paano po nagkaroon ng verse yung Bible? Ng verse, Opo. Sino po yung unang gumawa ng ganung ano po? unang-unang naglagay, chapters muna, si Cardinal Hugo de Sancto Caro. Nilagyan niya, dinivide niya sa chapters para mabilis matandaan. Tapos, nung dumandang huli, si Robert Stephens, isa siyang printer sa Paris, nilagyan niya ng verses. Kaya ang naglagay ng verses, si Robert Stephens, ang naglagay naman chapter, si Cardinal Hugo de Sancto Caro. Kaya nagkaganyan ng Biblia. Nakasama nga yun eh. Nakasama. Bakit po? Hinati-hati nila. Minsan, hinati nila, hindi dapat hatiin. Naliligaw ngayon yung nagbabasa. Halimbawa, verse 5. Yung pala, kaduktong yung 6. Kumuputol na, hindi na tinutuloy nung iba. Naliligaw tuloy yung iba. Pero, dapat basahin buo. Brother Eli, meron pa ako isang katanungan po, huli na po. Kasi po, ex-INC po ako. Matagal na po akong hindi sumasamba doon. Pinapapirma pa ako nila ng parang dokumento na titiwalag ako. Hindi ko po pinipirmahan. Ano po yung magandang gawin ko po? Huwag Pipirma ka ko pa. pipirma. Walang ganung batas. Ba't ka pipirma? Wala kang obligasyon under the law na kung ititiwalag ka nila, pipirma ka. Hindi ganun. Yun lang po, Brother Eli. Maraming Sige, salamat. salamat po. Ako po ay si Manny Benedicto, isang born again, but not Christian. Okay, itong tanong, Brother Eli, I was very happy to heard from you that you are after for the truth. And I do believe that we are for one, a truth seeker. Okay, ganito yung unang pahayag ko. Sabi ng Isaiah, chapter 52:6, My people shall know my name. In that day they will know that I am He that speak to them. Okay. Ganito ngayon, ang tanong ay sa John chapter 19, verse 19 to 20. Gusto ko sana malaman kung sino ba talaga ang pangalan ng ating sinampalataya na naging Redeemer natin. Can we put it on the 1919. 19 up to 20. And Pilate wrote a title and put it on the cross, and the writing was, Jesus of Nazareth, the King of the Jews. This title then read many of the Jews, for the place where Jesus was crucified was nigh to the city, and it was written in Hebrew and Greek and Latin. Bakit ngayon ang tanong ganito? Bakit naging Amerikano ngayon ang pangalan niya? Samantala ang Acts 4:12, very precise na sinasabi na walang pangalan na dapat nating maka-save sa atin. Kung hindi, yun lang ang pangalan na binigay ng angel mula sa langit, binigay doon sa kanya, kay Mama Mary at saka kay Papa Joseph. Bakit ngayon naging Amerikano samantala siya ay talagang Hebrews? And his name was given from above and not
only perceived by the minds of men. Alam nyo, ang sagot ko, dun sa very same verse that you have used, basahin uli natin ang 19:19 of the book of John. And Pilate wrote a title and put it on the cross. And the writing was, Jesus of Nazareth, the King of the Jews. This title then read many of the Jews, for the place where Jesus was crucified was nigh to the city. And it was written in Hebrew, in Greek, and in Latin. Yan. Sa Latin, ang Jesus po hindi Jesus. Sa Latin, Iesu. Iesu. Sa Greek, Iesu. Sa Hebrew, Yahshua. Yan po. Isinulat, tatlo nilagay ni Pilato. Hindi niya naman pwedeng isinulat niya sa Greek, Hebrew pa rin ang